Sino si Josefa Rizal? Ano ang kanyang naiambag sa bayan upang kilalanin siyang bayani? Si Josefa Rizal o kilala rin sa palayaw na Panggoy, ay tinatayang isinilang sa taong 1865 sa bayan ng Calamba sa Laguna. Siya ay ika-9 na anak ng mag-asawang Francisco Mercado at Teodora Alonzo. Siya rin ay isa sa mga nakababatang kapatid na babae ng pambansang bayani ng Pilipinas na si Jose Rizal. Lumaki siya na may sakit na epilepsy, kaya ibinuhos ng pamilya niya ang kanilang kalinga at pagmamahal sa kanya. Naging malapit rin siya sa kanyang kuya na si Jose Rizal, na sa kanya ito natuto na magsalita ng wikang Ingles. Makikita ito sa isang sulat mula sa kanyang kuya Jose noong ika-26 ng Oktubre taong 1893, kung saan mababakas na, marunong siyang magsalita ng wikang Ingles, isang kasanayang di karaniwan noon, lalo na sa mga kababaihan. Kahit na ipinanganak na may sakit na epilepsy, hindi niya hinayaang maging hadlang ang kanyang kapansanan upang magkaroon ng silbi sa bayan. Nang itatag ni Maria Luz Rosario Villaruel ang unang pambabaeng Masonry Lodge sa Pilipinas, ang Loggia de Adoption de la Wolana o Wolana Lodge noong ika-18 ng Hulyo taong 1893, isa siya sa mga naging miyembro nito. Nang maging kasapi ay nanungkulan siya bilang Hermana miyembro at gumamit ng sagisag na sumikat. Kasabay ng kanyang pagsali sa Masoneria noong ika-18 ng Hulyo taong 1893, sumapi rin siya sa katipunan at naging isa sa 29 na unang babaeng naging kasapi nito kasama sina Marina Dizon, Trinidad Rizal, Angelica Lopez, at Delfina Herbosa. Bilang isa sa mga unang babaeng kasapi ng katipunan, pinangunahan niya kasama si Marina Dizon at ilang babaeng kasapi sa inisasyong ginawa kay Gregoria de Jesus bilang bagong kasapi ng katipunan. Pagkatapos ng inisasyon kay Gregoria de Jesus ay binuo ni Andres Bonifacio ang sangay pangkababaihan ng katipunan, kung saan siya ang nahalal na pangulo nito. Bilang pangulo, nagsilbi siya bilang punong tagapangalaga ng mga sekretong dokumento ng katipunan, kung saan siya ang nagbigay ng tungkulin kina Gregoria de Jesus at Marina Dizon bilang mga tagapag-ingat at tagapagtago ng mga kasulatan at dokumento ng katipunan. Maliban dito, naging katulong rin siya nina Andres Bonifacio sa pagpapanatili ng pagiging lihim ng samahan ng katipunan, sa pamamagitan ng pamumuno nito sa mga kababaihan bilang bantay sa mga silid kung saan nagpupulong ang mga lalaking kasapi na pinangungunahan ni Andres Bonifacio. Bukod dito, pinamunuan rin niya ang mga kababaihan sa panlilinlang sa mga Guardia Sibil sa pamamagitan ng pag-awit at pagsasayaw upang makatakas ang mga lalaking kasapi ng katipunan. Namatay siya ng walang asawa at anak sa taong 1945 sa edad na 80. Unang inilibing ang kanyang mga labi sa Musoleo ng Pamilya Rizal sa Manila North Cemetery. Kalaunan, inilipat ang kanyang mga labi sa puntod ng kanyang nakatatandang kapatid na si Pasiano Rizal, kasama ang mga labi ni Trinidad at Narcisa, sa Los Baños, Laguna. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.